Nahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Di ba no, pagka may bagong usok, may bagong sunog, tayong nagja-jump into conclusion na, ay, totoo nga, ito totoo. Tapos sa bandang huli, when you go back at tinry mo i-criticize yung mga sinabi nila na hindi naman totoo, they try to parang explain yun na parang, well, nag-react lang naman kami kasi yun ang lumabas ng panahon na yun. Pero the problem is, yung nai-impluwensyahan natin sa mga opinion natin. Oo. Accountability. Yes, and usually, yung mga nakikita natin nagva-viral na mga video, hindi naman nila nilalagyan na disclaimer na hindi nila alam ang totoo. They usually, no, parang, ito, totoo yan. O, ganyan, ganito, ganyan. Mahirap. Mahirap na, Best example I niya think si Sir mahirap. Jack. Si Sir Jack ang the best example niya. Grabe yun. Walang Sinasabi habas mo ba yung kung medical record? Yung medical record ni Hindi lang yun. PBBM? Pati walang habas kung makabintang siya. At the end of the day, magsusorry, fake news. Oo. Grabe yun kasi ang dami kasing naniniwala. I think pinakamahirap na solusyonan sa ngayon. Ang tawag nga Ilang dyan, yung Pilkas. narrative. At wala namang magko-correct kasi everyone is satisfied, natutuwa sa ginagawa niya. Pero the issue is, kung mali yung sinasabi mo at wala namang katotohanan, paano natin mako-correct yun? Yun Yun lang, nga minsan ang nagiging issue lang dyan, ewan ko kung if you understand my point, bilang vlogger, we have this, meron tayong karapatan din to have our freedom to express whatever you want to express on social media. Kung minsan kapag ka napupulis yung mga salita, yung mga vina-vlog mo, yun ang nagiging panangga ng ibang mga vlogger na parang you're parang stepping into my freedom to express what I want. And malaking, ewan ko, sa akin malaki pa rin discussion yan. Kasi para sa akin, naniniwala ako na, maano yan, yung topic na yan talagang matindi. Kasi even lawyers can explain what is on the books. Kapag dating sa pagsasalita ng mismo mga vloggers, ang hirap pa rin kasi i-define dahil unang-una, ang mga vloggers they can technically edit the video, tapos maglagay ng disclaimer after they said something. Yung mga ganun, or pwede rin nilang i-edit yung mga sinasabi nila at pwede rin nilang sabihin second or third hand opinion. Opinion mo lang. Mga ganun. Ayun nga yung sinasabi nila na yung rumor mongering yung word ko. Parang ganun. Nagki-create ka ng rumor na hindi naman pala totoo. Hindi naman Even if you said nag-disclaimer ka, nagki-create pa rin yun na parang Kaya parang nagke-create ng intrigue. yun, intriga. Yeah. Totoo. By the way, Boss Dens, thank you sa time. Konting Thank you. topic lang to pero napahaba na naman natin. Iba talaga kapag ikaw ang kakwentuhan ko. Napapahabang kwentuhan natin kahit na biglaan lang itong ating live ngayon. Before we go to our last part ng ating podcast today, sa mga nakikinig po, this is a recorded video and you can follow us using this QR code na makikita nyo po sa taas ng ating window. Pwede nyo pong i-scan yan para po mapuntahan nyo po yung ating mga iba pang social media account. Also, dito po sa napanood yung video, if you have question po kay Sir Densable, you can put a comment down below at try po nating sagutin yan. And also, you can share, like, and subscribe sa ating video.